Martial Peak, Kabanata 4921. Deathmatch. Saglit na nanood si Yang Kai, ngunit sa lalong madaling panahon natuklasan na hindi dapat mahirap para sa D4 na manalo sa labanang ito dahil malinaw na mas malakas siya kaysa sa kanyang kalaban. Iyon talaga ang nangyari. Kasunod ng matinding labanan, unti-unting hangin na ang momentum ng kalaban at nahawakan ng D4 ang pagkakataong sumugod, gamit ang kanyang dagger upang maghiwa ng sa hangin habang nilalampasan niya ang kanyang kalaban. Ang labanan ay hamupa sa isang sandali. Nang lumingon si D4, bumungad sa leeg ng kanyang kalaban ang isang pulang linya ng dugo. Kaagad pagkatapos noon, bumulwak ang sariwang dugo, at isang malakas na puwersa ang nagpalipad sa ulo ng kanyang kalaban sa langit. Bahagyang umindayog ang walang ulong bangkay at bumagsak sa lupa. Tumawa ng malakas si Nuyan. Iniunat niya ang kanyang kamay, inihagis niya ang isang World Sphere sa arena. Ang World Force na tumakas mula sa patay na 5th grade ay agad na naabsorb sa loob ng World Sphere. Hinawakan ng D4 ang World Sphere sa magkabilang kamay, pagkatapos ay kumurap ng ilang beses ang kanyang maikling figure. Tumayo siya sa harap ni Nuyan at iniyuko ang kanyang ulo. Master. Kinuha ang World Sphere, ngumiti si Nuyan at tumango. Napakahusay. Si Langya, na nakatayo sa gilid, ay may pangit na ekspresyon sa kanyang mukha. Kahit na mayroon siyang ilang Black Ink disciples, hindi sila madaling makuha. Paanong hindi siya makakaramdam ng sakit matapos mawala ang isa sa kanila? Bahagyang nanginginig ang mga kalamnan sa kanyang mukha habang sumisigaw siya ng muli. Panunokso ni Nuyan. Bakit hindi natin ito kalimutan at hamanin muli ang isa't isa sa ibang araw? Itigil mo na yung kalokohan mo. Natalo lang silang yan ng isa sa kanyang Black Ink disciples, kaya paano siya magiging handa na umatras ngayon? Itinuro niya ang isang matipunong lalaking nasa tabi niya at sumigaw. Pumunta ka. Nang marinig ang utos, tumango ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at sa isang iglap ay tumalon sa bunganga. Sinulyapan nilang si Nuyan na may mapanoksong ekspresyon. Kung natatakot ka, maaari kang umalis. Hindi kita pipilitin. Ang Black Ink Clan ay likas na mapagmataas, kaya paano aaminin ni Nuyan na siya ay natatakot sa harap ng napakaraming tao? Isang malamig na singhot, lumingon siya para tingnan ang A1 at B2. Ang kalaban na ipinadala nilang ay isang 6th grade Black Ink disciple. Sa makatuwid, A1 o B2 lamang ang makakaharap sa kalaban na ito. Matapos magmuni-muni sa katahimikan saglit, itinaas niya ang kanyang baba sa direksyon ni A1. Pumunta ka. Tahimik na kinuyam ni A1 ang kanyang kamao bago siya tumalikod at humakbang sa battlefield. Sa loob ng bunganga, pumwesto ang dalawang 6th grade Black Ink disciples. Walang sino man sa kanila ang agad na umatake. Sa halip, ikinumpas nila ang kanilang mga kamao sa isa't isa bilang pagbati. Sa susunod na sandali, ang World Force ay sumiklab. Sabay-sabay nilang inilabas ang kanilang divine abilities at secret techniques sa isa't isa na parang napag-usapan na nila ng maaga. Tulad ng dati, napakatindi din ang labanang ito. Walang awang umatake ang magkabilang panig. Maraming secret techniques ang kumikinang, at walang katapusang nabangga ang World Force. Ilang oras na nanood si Yang Kai ngunit hindi malaman kung sino ang may talino. Ang parehong ang 6th grade ay walang alinlangan na nagmula sa Cave Heavens at Paradises. Katulad ito ng unang laban na napanood niya. Sa huli, ang huling mananalo ay pagpapasya sa pamamagitan ng swerte. Pagkatapos, lumingon siya upang obserbahan ang D4. Ang labanan kanina ay nakakonsumo ng maraming enerhiya ng D4. Sa kabutihang palad, hindi siya nagtamo ng anumang malubhang pinsala. Dahil minsan na siyang nakipaglaban, ang mga sumusunod na laban ay hindi na siya kasangkot kahit na mayroon man. Kaya naman hindi na siya balisa at hindi mapalagay gaya ng dati. Nang maramdaman ang titig ni Yang Kai sa kanya, nagkusa siyang magpaliwanag. Ito ay isang laban sa pagsusugal sa pagitan ng Black Ink Clan. Ito ay napakakaraniwan. Dapat bantayan mong mabuti. Walang sinasabi kung ang iyong oras ay maaaring dumating sa hinaharap. May narinig ako tungkol sa isang laban sa buhay at isang deathmatch ngayon lang. Mahinang nagsalita si Yang Kai. Ano ang pagkakaiba? Sumagot ang D4. Eksaktong gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan. Ang isang deathmatch ay hindi matatapos hanggat hindi patay ang isang panig. Katulad ng dati kong laban, at sa kasalukuyang laban. Sa kabilang banda, sa isang laban sa buhay, sapat na kapag natukoy na ang isang panalo. Bilang mga lingkod ng ating mga masters, tayo ang mga piraso sa deathmatch, pati na rin ang premyo. Kapag namatay ang magkabilang panig, ang World Force sa kanilang miniature universe ay mapupunta sa mananalo. Samantala,
sa isang laban sa buhay, magkasundo ang magkabilang panig sa isang taya bago ang laban. Halimbawa, ang pagtaya sa pagmamay-ari ng Black Ink Disciples o simpleng pagtaya gamit ang Black Ink Coins. Bahagyang tumanggo si Yang Kai upang ipahiwatig ang kanyang pag-unawa. Sabi mo ba ay karaniwan ang ganitong uri ng pagsusugal sa Black Ink Clan? Nagkibit-balikat si D4. Ganyan talaga. Hindi mo ba napansin kung gaano karaming tao ang nagtitipon dito? Pumunta silang lahat dito para sumugal. Ang Black Ink Clan ay medyo mahilig sa aktibidad na ito. Kung ang mga Black Ink Disciples sa ilalim ng kanilang pamumuno ay sapat na malakas, kung gayon maaari silang makakuha ng maraming benepisyo para sa kanilang master. Huwag magpalinlang sa katotohanan na tayo ay mga lingkod ng master. Ang lakas ng mga tagapaglingkod ay sumasagisag din sa pagmamataas ng master. Kailangang tumaas ang tubig para makapaglayag ang barko. Kinuyam ni Yang Kai ang kanyang kamao. Salamat sa iyong pagtuturo. Casual na ikinaway ni D4 ang kanyang kamay para ipahiwatig na ayos lang. Pagkatapos, biglang kumunat ang noo niya at mataimtim na tumingin sa laban sa ibaba. Sa napakaikling yugto ng panahon, tila may mga hindi inaasahang pagbabago. Isang malinaw na pagkakaiba ang lumitaw sa pagitan ng dalawang partido na orihinal na pantay sa lakas. Si A1 ay unti-unting napaatras sa ilalim ng matinding pagsalakay ng kalaban. Agad na naging tense ang ekspresyon ni Nguyen. Sa kabilang banda, si Langya ay tumabi kay Nguyen na may ngiti sa kanyang mukha. Para siyang isang tao na nagtagumpay ang panlilinlang. Ang taong iyon ay mula sa Bright King Cave Heaven. Biglang bulalas ni D4. Hindi malakas o mahina ang boses niya. Bagamat mukhang kausap niya si Yang Kai, talagang ipinapaliwanag niya ang mga pangyayari kay Nguyen. Ang mga tao mula sa Bright King Cave Heaven ay pangunahing naglilinang ng body tempering. Nalinlang tayo. Gayun din, napansin din ni Yang Kai na ang kalaban ni A1 sa loob ng bunganga ay mula sa Bright King Cave Heaven. Minsan ay nakipag-ugnayan siya sa isang 6th grade mula sa Bright King Cave Heaven na pinangalanang Shuwang. Nang maglaon, isang 7th grade mula sa Bright King Cave Heaven ang dumating din sa Shattered Heaven at nahuli ang Blood Crow Divine Monarch. Ang mga cultivator mula sa Bright King Cave Heaven ay may napakatigas na katawan. Sa tuwing nakikipaglaban sila sa iba, bihira silang gumamit ng anumang mga artifact dahil ang kanilang mga katawan ang kanilang pinakadakilang artifact na magagamit. Magkagayunman, gumamit lamang ng secret techniques ang kalaban ng A1 sa simula ng labanan. Kaya naman walang nakapansin sa kanyang pinanggalingan. Ito ay malinaw na isa sa mga taktika ng kalaban. Si A1 ay nagko-concentrate sa isang labanan ng secret techniques upang magpasya kung sino ang mananalo nang biglang sumugod sa kanya ang kanyang kalaban ng agresibo at naglunsad ng isang malapit na combat assault. Nagulat siya sa biglaang pag-atake. Sa labanan sa pagitan ng 6th grade, ang pinakamaliit na pagkakamali ay maaaring nakamamatay. Matapos ang A1 ay nahulog sa isang dahado, siya ay patuloy na nalulula at sa lalong madaling panahon ay naipagtanggol lamang ang kanyang sarili, naging walang kapangyarihan upang lumaban. Bagamat gusto niyang maglagay ng ilang distansya sa pagitan nila, ang kanyang kalaban ay nililiman siya ng malapit na parang mga uod sa nabubulok na buto. Halata na gustong gamitin ng kalaban ang kanyang malakas na punto laban sa kahinaan ng kanyang kalaban. Nandaya ka. Biglang lumingon si Nguyen para nanlilisik si Langya at sumigaw gamit ang mga ngiping nagngangalit. Humalaklak si Langya. Paano ang isang tao ay mandaya sa isang labanan sa pagitan ng Black Ink Disciples? Napakahina ng iyong mga alipin. Halos naglalabas ng apoy si Nguyen mula sa kanyang mga mata. Paanong hindi niya malalaman na nahulog siya sa mga panlolokong ito? Una siyang nilinlang ni Langya sa kasiyahan sa pagkatalo ng isang 5th grade, pagkatapos ay nagpadala ng 6th grade para makipaglaban sa halip. Ito ay malinaw na ang bitag ay inihanda para sa kanya, at siya ay pumasok mismo dito. Ang bunganga sa ibaba ay maaaring umabot ng ilang daang metro, ngunit napakaliit ng espasyo para sa pagmanyobra sa isang labanan sa pagitan ng Heaven Opening Realm Masters. Hindi nila maipapakita ang kanilang buong kakayahan. Kung ito ay isang labanan sa kawalan kung saan may sapat na espasyo sa paligid nila, si A1 ay maaaring hindi nangangahulugang napunta sa ganitong sitwasyon. Sa kasamaang palad, sa ganitong kapaligiran, ang taong may mas mahusay na kakayahan sa malapitang labanan ay magiging isang malaking kalamangan. Kung ito man ay ang Black Ink Clan o ang Black Ink Disciples, alam nilang lahat na ang isang Black Ink Disciple mula sa Bright King Cave Heaven ay may ganap na kalamangan sa arena. Totoo iyon lalo na kung nagawa nilang isara ang kanilang kaaway. Masasabing halos hindi sila magagapi sa mga pangyayaring iyon.
Kilalang-kilala na walang makakatalo sa isang Black Ink disciple mula sa Bright King Cave Heaven sa partikular na kapaligirang ito, maliban kung sila ay mula rin sa Bright King Cave Heaven. Kaya naman ang mga disipulo ng Black Ink mula sa Bright King Cave Heaven ay lubhang hinahangad sa arena ng pagsusugal. Higit pa rito, walang tatanggap sa hamon kung ang isang Black Ink disciple mula sa Bright King Cave Heaven ay ipapadala sa arena. Ang pang-aasar nilang Ya kanina ay naging dahilan upang si Noyan ay walang ingat na nagpadala ng A1, ang kanyang pinakamalakas na 6th grade Black Ink disciple. Hanggang sa sandaling ito ay napagtanto niyang niloko siya. Huli na para magsisisi. Imposible para sa Black Ink disciples na umatras mula sa arena ng pagsusugal sa panahon ng deathmatch, anuman ang mga pangyayari. Sa totoo lang, napakalakas ni A1 at malamang na nasa 7th grade sa kanyang prime. Gayunpaman, ang kanyang kalaban ay parehong makapangyarihan. Sa kabila ng pagharap sa isang barrage ng secret techniques mula sa A1, hindi siya umiwas sa mga pag-atake at sumulong na parang baliw na hayop na nag-aalburuto. Si A1 ay naguguluhan sa ganitong estilo ng pakikipaglaban. Higit pa rito, mayroong isang hadlang na nakatikip sa bunganga na pumihil sa kanya upang mailabas ang kanyang buong kakayahan. Ang kanyang lakas ay unti-unting nababawasan. Biglang bumantong hininga si D4. Si A1 ay napahamak. Maaaring nasa 5th grade lang siya ngayon, ngunit hindi nawala ang kanyang discerning eye. Bukod dito, hindi lamang siya ang taong maaaring mahulaan ang kahihinatnan ng sitwasyon sa larangan. Kahit sinong may kaunting pananaw ay makakapagsabi na siya ay nalalapit na sa kamatayan. Bilang isa sa mga Black Ink disciples ni Noyan, hindi napigilan ng D4 na malungkot nang makita ang A1 na walang saysay na nakikibaka laban sa isang kapalaran na natukoy na. Lalong naging pangit ang ekspresyon ni Noyan. Sa kabilang banda, ngumiti silang yan ng labis na maligaya. Nakahanda na ang World Sphere sa kanyang kamay. Sa paglalaro nito sa kanyang mga kamay, handa niyang itapon ang World Sphere sa bunganga upang selyuhan ang World Force anumang oras. Mas lalong nag-init ang galit sa puso ni Noyan nang makita ang ugali nilang Ya. Ang panonood sa labanang ito ay nagpalungkot kay Yang Kai, ngunit wala siyang magagawa, na nagparamdam sa kanya ng labis na inis sa kanyang puso. Pagkaraan ng ilang oras na pagpupunyagi, tuluyang nasira ang mga depensa ni A1. Agad naman siyang nilapitan ng kalaban niya ng malapitan. Kahit na siya ay lumaban ng husto, si A1 ay natalo pa rin ng kanyang kalaban. Ang sariwang dugo ay tumalsik sa bunganga. Kahit ang defensive artifact ni A1 ay nasira hanggang sa puntong lumabo ito. Habang binasag ng mga kamaong iyon ang kanyang katawan, mabilis na hangin na ang kanyang aura. Isang malakas na pagsabog ang pumuno sa hangin habang ang ambon ng dugo ay nakakalat sa kalangitan. Wala na ang katawan ni A1. Samantala, bahagya namang dumaong ang kanyang kalaban sa gitna ng bunganga. Basang-basa siya sa dugong nagmula sa kanyang sarili at ni A1. Ito ay isang nakakatakot na tanawin talaga. Napuno ng ingay ang buong arena. Halatang nasiyahan ang Black Ink Clan sa madugong eksenang ito. Inihagis nilang Ya ang kanyang World Sphere sa bunganga para sumipsip at maselyuhan ang World Force na orihinal na pagmamay-ari ng A1. Pagkatapos, agad siyang lumingon kay Noyan. Isang pang-round. Natahimik si Noyan. Ang kanyang orihinal na itim na mukha ay mas itim na ngayon tulad ng isang palayok. Maaaring nanalo siya sa unang round, ngunit iyon ay laban lamang sa pagitan ng 5th grade. Sa kaibahan, natalo siya ng 6th grade Black Ink disciple sa ikalawang round. Ito ay napakalaking kawalan na naramdaman niya na para bang nakapulot siya ng ilang lingga para lamang mawala ng isang pakwan. Bagamat inimbitahan siya nilang Ya sa ikatlong round, paano siya makakapayag? Nang hindi binibilang si Yang Kai, mayroon lamang siyang 4 na Black Ink disciples noong una. Isang pagpapala na nakapulot siya ng isa pang Black Ink disciple papunta sa Fierce Wind Estate. Kung hindi, ang pagkatalong ito ay magdulot sa kanya ng pagkabalisa sa maraming taon na darating. Hindi naging madali para sa kanila na makakuha ng Black Ink disciples. Una, ang isang Black Ink clansman ay kailangang panatilihing ligtas ang kanilang sarili sa battlefield. Pagkatapos, kailangan nilang ilabas ang kanilang Black Ink strength para suruan ang isang human cultivator. Higit sa lahat, kahit na ang mga human cultivator ay napinsala ng Black Ink strength, hindi ginagarantiyahan ang tagumpay. Si Noyan ay gumugol ng libu-libong taon para lamang mabuo ang kanyang kasalukuyang pamana, kaya paano niya ito basta-basta nasayang sa kalooban. Marshall Peak, Kabanata 4922. Siya rin ba ay mula sa Bright King Cave Heaven? Dahil dito, imposibleng tanggapin ni Noyan ang imbitasyon nilang Ya para sa ikatlong round. Maliban kung may sira sa ulo niya.
Malamig na ngumuso bilang tugon, tumalikod si Nuyan para umalis. Patuloy kong gagamitin ang lingkod na ito. Maaari mong ipadala ang sino man sa iyong mga tauhan sa labanan. Ano sa tingin mo? Boses ni Langya mula sa likuran. Natigilan si Nuyan at lumingon kay Langya na may naguguluhang ekspresyon na parang nagtatanong. Sinasabi mo ba ang totoo? Bahagyang nagkibit-balikat si Langya, na nagpapahiwatig na hindi siya nagbibiro. Mayroong hindi mabilang na mga mata sa kanila, nanunood ng mausisa na tila nag-e-enjoy sa isang magandang palabas. Agad na napangiti si Nuyan nang marinig ang mga salitang iyon. Hindi na kailangang sabihin, walang pumipigil sa kanya na umalis sa lugar na ito sa sandaling ito. Bagamat dumanas siya ng malaking pagkalugi, hindi tulad ng wala siyang natamo. Ang World Force ng 5th grade ay kapakipakinabang pa rin sa kanya, at ang pagkuha ng E5 sa daan dito ay nakabawi sa mga pagkalugi na natamo niya sa pagkakataong ito. Gayunpaman, kung aalis siya ng ganito, hinding-hindi niya magagawang lunukan ang hinanakit sa kanyang puso. Ibinaba ang kanyang ulo, tumingin si Nuyan sa bunganga. Si A1 ay maaaring natalo at napatay ng Bright King Cave Heaven Cultivator, ngunit hindi siya naging ganap na walang kapangyarihan upang lumaban. Ang kanyang desperadong pagtutol ay nagdulot din ng ilang pinsala sa kanyang kalaban. Bilang karagdagan, ang labanan na ngayon ay nakakonsumo ng maraming lakas ng Bright King Cave Heaven Cultivator. Maaaring imposible ang isang one-on-one fight laban sa kanya, ngunit hindi ba siya mapapabagsak ng sunod-sunod na laban? Dapat sabihin na ang 6th grade sa ibaba ay isang malaking tukso kay Nuyan. Ang pinakamahalagang dahilan ay ang sama ng loob sa kanyang puso ay mapapawi ng isang beses kapag siya ay nanalo. Nang makita ang pag-aalinlangan ni Nuyan, agad na ikinaway ni Langya ang kanyang kamay at sinabing, "Siyempre, maaari kang umalis kung natatakot ka. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo." Kanina pa niya sinabi ang mga salitang iyon. Ang kanyang pahayag ay naging provocation kanina, at nanatili itong provocation ngayon. Kaya lang iba talaga ang tono niya. Kanina pa niya iniluwa ang mga salitang iyon sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin, ngunit lantaran na siyang nanunuya ngayon. Kanina pa nag-aalinlangan si Nuyan kaya agad siyang nagdesisyon matapos mabalisa sa mga salitang iyon. Sino ang natatakot? Pero, linawin natin ngayon. Hindi mo pagsisisihan ang desisyon mo kapag natalo ka sa huli. Paulit-ulit na tumango si Langya. Huwag kang mag-alala, hindi ko pagsisisihan ang desisyon ko. Ang kanyang ekspresyon ay kalmado at mahinahon, tila may malaking tiwala sa Black Ink Disciple sa ilalim ng kanyang utos. Sa pagtingin sa reaksyon ni Langya ay napatibok ang puso ni Nuyan. Siya ay nagkaroon ng malabong pakiramdam na siya ay gumawa ng isang tanga ng kanyang sarili muli. Sa kasamaang palad, pumayag na siya sa hamon at hindi na siya umatras sa kanyang desisyon. Kung tatanggihan niya ang hamon ngayon, magiging katatawanan lang siya ng kanyang mga angkan. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, binigyan ni Nuyan si Bito ng nagtatanong na tingin. Patay na si A1, kaya si Bito na lang ang maaasahan niya ngayon. Hindi may kakaila na ang Bito ay bahagyang mas mahina kaysa sa A1, ngunit ang pagkakaiba ay hindi masyadong malakas. Laban sa isang nasugatan at pagod na kalaban, ang kanyang posibilidad na makakuha ng tagumpay ay medyo mataas. Sa ilalim ng tingin ni Nuyan, ibinaba ni Bito ang kanyang ulo at walang sinabi. Basura. Ngumuso si Nuyan. Ang pag-uugali ni Bito ay malinaw na nagpapahiwatig na siya ay walang tiwala na manalo. Ang mga bagay ay tiyak na magwawakas ng masama kung siya ay ipinadala upang labanan na may ganoong kaisipan. Bukod dito, masigasig niyang pinagsilbihan si Nuyan sa mahabang panahon. Kahit na siya ay isang lingkod lamang, ang Bito ay naging masigasig at sumusuporta sa lahat ng mga taon na ito. Nag-aatubili si Nuyan na ipadala ang Bito sa tiyak na kamatayan sa kabila ng kanyang galit na pagmumura, kaya lumingon siya kay Yang Kai at mamulong. Pumunta ka, kakakuha pa lang ng E5, hindi niya alam kung ano ang lakas niya. Magkagayunman, ang mga Heaven Opening Realm Masters ay pareho. Nakita na ang Bito ay walang kumpiyansa na manalo, kung gayon ang sitwasyon ay malamang na walang pag-asa din para sa E5. Sa puntong ito, pinagsisisihan na ni Nuyan ang hindi pag-alis kaagad. Kung siya ay umalis, kahit na siya ay nagdusa ng ilang mga pagkalugi, hindi ito masyadong malaki. Sa kabaligtaran, ang sitwasyon ay lumala ngayon. Maging ang 6th grade Black Ink Disciple na kakapulot lang niya ay kailangang mamatay dito. Magkagayunman, kung kailangan niyang pumili sa pagitan ng Bito at E5, pipiliin ni Nuyan na abandonahin ang E5. Hindi siya pamilyar sa bagong recruit, kaya maaari lang siyang kumilos na para bang hindi siya nakapili ng kahit sino noong una. Sa ganoong pag-iisip, medyo naaaliw niya ang sarili. Oo,
Natigilan saglit si Yang Kai bago niya ikinuyom ang kanyang kamao bilang tugon. Hindi niya akalain na ang bagay na ito ay babagsak sa kanyang mga balikat. Bagamat pakiramdam niya ay wala siyang magawa, nagsalita na ang Black Ink Clansman na dapat ay master niya, kaya sumunod na lang siya. Nagsalita si Nuyan sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin. Kahit na mamatay ka, kailangan mong kalagkarin siya pababa kasama mo. Tumanggo si Yang Kai at tumalon sa bunganga. Nakatayo sa tabi ni Nuyan, bahagyang napabuntong hininga si D4. Kung sasabihin, medyo nagustuhan niya ang E5. Ang pangunahing dahilan ay ang A1 at ang iba pa ay tahimik habang si E5 ay handang makipag-chat sa kanya sa kabila ng pagiging isang bagong dating. Ngayong inutusan ang E5 na pumasok sa arena, malamang na hindi na siya babalik. Ang 6th grade mula sa Bright King Cave Heaven ay hindi isang madaling kalaban. Kaya naman hindi napigilan ng D4 na makaramdam ng kaunting panghihinayang. Sa loob ng arena, napuno ng madugong amoy ang hangin. Ang mga piraso ng laman ay makikita sa lahat ng dako. Ang hindi mabilang na bilang ng mga Black Ink disciples ay namatay sa lugar na ito, kaya't ang dugo na kanilang nabuhos ay kinulayan ng pula ang lupa. Ang 6th grade mula sa Bright King Cave Heaven ay tumingin ng walang pakialam. Kalmado ang ekspresyon niya. May mga palatandaan ng pinsala sa kanyang katawan, ngunit hindi ito seryoso. Kaya lang, naubos talaga ng lakas niya ang laban niya sa A1 kanina. Anuman ang kanyang kalagayan, tiwala siya na kaya niyang talunin ang kanyang kalaban sa ganitong uri ng venue. Pakiusap. Naikuyom ni Yang Kai ang kanyang kamao sa 6th grade mula sa Bright King Cave Heaven. Ang mga salita ay kalalabas lamang sa bibig ni Yang Kai nang ang kalaban ay bumaril patungo sa kanya na parang isang palaso. Ang kanyang world force ay nakabalot sa kanyang figure para sa pagtatanggol, ngunit ang kanyang momentum ay napaka-agresibo. Dahil naihayag na niya ang kanyang kamay sa unang round, hindi na kailangang itago ang kanyang mga kakayahan. Bukod dito, binalak niyang tapusin ang laban na ito sa lalong madaling panahon. Natural lang sa kanya na sakupin ang kalamangan sa pamamagitan ng pagsasara ng distansya. Sa susunod na sandali, ang Bright King Cave Heaven Master ay bahagyang natigilan dahil ang kanyang kalaban ay sumusugod din tulad niya. Walang mga senyales ng pag-activate ng secret technique o bakas ng pagpapatawag ng artifact. Isang suntok lang na nakasuot ng World Force ang bumagsak sa kanya. Nagkaroon ng kaguluhan sa mga manunood ng hindi mabilang ang mga Black Ink Clansmen at Black Ink Disciples na nanlaki ang kanilang mga mata sa gulat at pagkamangha. Bagamat nabigla rin si Nuyan, mas lalo siyang nagalit. Ang moldite na E5 na yan. Alam na ang kalaban ay nagmula sa Bright King Cave Heaven at ipinagmamalaki ang isang malakas na pisikal na katawan, hindi ako makapaniwalang naglakas loob siyang magkusa na salubungin siya. Ganyan din ang A1 na napatay kanina. Gayunpaman, naaalala ang kanyang sariling mga salita ngayon, pinigilan niya ang apoy ng kanyang galit. Siya ay nagkaroon ng malabong pakiramdam na ang E5 ay sumusunod sa kanyang mga utos at sinusubukang lumikha ng isang pagkakataon upang i-drag ang kanyang kalaban kasama niya. Kung iyon ang kaso, kung gayon ang kanyang kasalukuyang mga aksyon ay naiintindihan. Hong! Isang malakas na pagsabog ang umusbong sa buong arena, at ang mga shockwaves na nakikita ng mata ay sumabog palabas. Mabangis na nagbanggaan ang dalawang figure, pagkatapos ay biglang naghiwalay habang lumilipad sila palabas sa magkasalungat na direksyon. Ang unang banggaan ay lumampas sa inaasahan ng lahat. Sa nakaraang labanan, ang 6th grade mula sa Bright King Cave Heaven ay nagpakita na ng napakalaking lakas ng kanyang katawan. Nang makita si Yang Kai na sumulong ng walang takot sa kamatayan, lahat sila ay naniniwala na ito ay isang panig na pagpatay, ngunit sa kabaligtaran, ito ay naging isang pantay na tagmang sitwasyon. Natigilan si Nuyan. Pati silang yan na may ngiti sa gilid ng labi ay natigilan din. Samantala, nakaawang ang bibig ni D4 sa gulat. Walang sino man ang maaaring umasa na makakayanan ni Yang Kai ang suntok ng 6th grade mula sa Bright King Cave Heaven. Gayunpaman, ang isang sagupaan ay hindi sapat upang patunayan ang anuman, tanging ang paparating na labanan lamang ang magtatakda ng mananalo. Dalawang figure ang bumagsak sa lupa. Ang 6th grade mula sa Bright King Cave Heaven ay may pagtataka sa kanyang mga mata, ngunit ang kanyang figure ay patuloy na umaarangkada ng walang tigil. Sa paglalagay ng kaunting lakas sa kanyang mga binti, sinipa niya ang lupa ng napakalakas. Kasabay nito, muli siyang sumugod kay Yang Kai. Nang nasa mid-air na siya, nakita niyang muli ang kanyang kalaban na gumawa ng parehong pagpipilian. Hong! 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 Ang dalawang figure sa loob ng bunganga ay patuloy na nagbanggaan at naghihiwalay. Ang pag-ikot ay paulit-ulit ng walang kaunting paghinto. Sa bawat banggaan, sinipa ng marahas na world force ang hangin at ang mga ulap.
Tulad ng paghagis ng bato sa tahimik na ibabaw ng lawa, ang mga shockwaves ay sumabog na parang mga alon na kumakalat sa paligid. Ang tahimik na madla na nagtipon sa paligid ng bunganga ay agad na naghiyawan. Ang fierce battle na ito ay nagpasigla sa Black Ink Clan. Walang magarbong secret techniques o pagpapalitan sa pagitan ng mga nakakasakit at nagtatanggol na artifact, mayroon lamang mga madugong kamaulabanan. Ito ang pinaka-primitive na uri ng salungatan, isang labanan na hindi pa nakikita sa arena ng pagsusugal. Ito ay sapat na upang ilabas ang malalim na mamamatay tao na kalupitan na nakabaon sa kaibuturan ng kanilang mga puso at labis na nagpakalasing sa kanila. Ang ngiti sa mukha nilang Ya ay unti-unting nawala, at ang kanyang ekspresyon ay naging solemna. Samantala, ang ekspresyon ni Noyan ay puno ng pagtataka. Siya ang orihinal na gumawa ng pagpili sa pagitan ng pag-abandona sa B2 o E5, na ipinadala ang hindi kilalang E5 sa labanan. Sino ang makakaalam na ang E5 ay magbibigay sa kanya ng isang kaaya-ayang sorpresa? Sa kabila ng direktang paghaharap sa isang cultivator mula sa Bright King Cave Heaven, hindi nagpatalo ang E5 kahit kaunti. Ang pag-iiwan sa huling resulta ng labanan, ang eksenang ito lamang ay nasira na ang kanyang mga naunang pagpapalagay. Galing din ba siya sa Bright King Cave Heaven? Nilinggan ni Noyan ang D4. Sa paglalakbay, ang D4 at E5 ang magkasama at nagbubulungan paminsan-minsan. Hindi sa hindi niya napansin, bagkus ay hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa katapatan ng mga Black Ink disciples sa ilalim niya, kaya bihira siyang mag-abala sa kanilang pribadong buhay. Hindi nagtanong si Noyan tungkol sa background ni E5 at binigyan pa siya ng pangalan sa payak na paraan. Gayunpaman, dapat may alam ang D4. Nang marinig ang tanong, umiling si D4. Hindi. Sinabi niya na siya ay mula sa Yinyang Cave Heaven. Ang Black Ink Clan ay may tiyak na pag-unawa sa iba't ibang Cave Heavens at Paradises, kaya hindi na kailangang sabihin, kahit sino yan ay nakarinig ng Yinyang Cave Heaven. Dahil dito, agad siyang nataranta. Mayroon bang napakalakas na katawan ng mga tao mula sa Yinyang Cave Heaven? Umiling si D4 at sinabing. Ang mga mula sa Yinyang Cave Heaven ay bihasa sa Yinyang Union Cultivation. Hindi sila kilala sa lakas ng kanilang mga katawan. Si E5. Baka likas na matalino. Iyon lang ang paliwanag. Hindi ibig sabihin na ang iba ay hindi magkakaroon ng malalakas na katawan kung hindi sila nanggaling sa Bright King Cave Heaven. Ito ay isang pangkalahatang paghahambing lamang. Ang mga cultivator mula sa Bright King Cave Heaven ay pangunahing nakatuon sa body tempering, kaya ang kanilang secret arts ay nakabatay din sa pagpapaganda ng kanilang pangangatawan. Sino sa tingin mo ang mas magaling sa kanila? Tanong ni Noyan na may malaking interes. Kahit na siya ay isang high-grade Black Ink Clansman na may lakas na katumbas ng isang 6th grade, hindi siya masyadong pamilyar sa paraan ng pakikipaglaban ng tao. Nakikita lamang niya na ang labanan ay napakatindi, ngunit hindi niya makita kung sino ang mas magaling. Hindi talaga masabi ni D4 dahil hindi niya masabi. Kaya maaari lamang siyang magsalita ng konserbatibo. Ang E5 ay may pag-asang manalo. Sapat na iyon. Tawa ng tawa si Noyan. Mabuti. Napakahusay. Nakahanap talaga ako ng kayamanan. Isang pagpapala na pinapunta ko siya upang lumahok sa labanang ito. Hindi ko malalaman na ang E5 ay talagang napakagaling. Kasabay nito, nagsimula siyang mag-alala tungkol sa kaligtasan ng E5. Mabuti kung ang E5 ang manalo sa laban, ngunit kung ang E5 ay mapatay, ang pagkatalo ay mas madudurog ang kanyang puso kaysa sa pagkamatay ng A1. Nilinggan ni Noyan ang kanyang ulo sa gilid, at nakita na ang ekspresyon nilang Ya ay solemna at hindi na kasing kalmado gaya ng dati, nginisyan niya. D4, ano ang sinasabi ng mga tao tungkol sa mga ganitong sitwasyon? Sa pagmamasid sa sitwasyon, mabilis na sinabi ng D4. Ang lahat ng matalinong tukana ay humantong sa pagbagsak. May kasabihan din. Sinubukang magnakaw ng manok, na wala lang ang bigas. Tama. Tama. Paulit-ulit na tumanggaw si Noyan. Ganyan talaga. Tumingin silang Ya sa gilid at malamig na dumura. Ang Black Ink disciple sa ilalim ng iyong utos ay masyadong mapangahas. Humagalpak ng tawa si Noyan. Alam mo, isa siyang Black Ink disciple sa ilalim ko. Hindi siya bagay sa iyo. Hindi ka ba sobrang saya kanina? Bakit hindi ka magpakita sa akin ng isang ngiti ngayon? Paano ngingiti silang Ya sa oras na ito kung siya ay namumutla sa galit? Marshall Pick, Kabanata 4923. Dry oil lamp. Noong una ay inakala nilang Ya na makakamit niya ang isa pang tagumpay. Sino ang makakaalam na si Noyan ay magkakaroon ng isang mahusay na lingkod sa ilalim niya? Naghinala pa silang Ya na si Noyan ang nag-set up sa kanya.
Bakit pa kaya nag-aalangan si Noyan kanina? Habang nagngangalit silang ya, ang Black Ink Disciple sa tabi niya ay biglang bumulalas ng mahina. Master, may hindi tama. Hindi pinansin ang pangungulit ni Noyan, mabilis na tumingin silang ya sa battlefield. Ang pumasok sa kanyang paningin ang nagpalubog sa kanyang puso. May mali talaga. Sa una, ang dalawang Black Ink Disciples ay pantay na tugma at walang masabi kung sino ang nangunguna. Gayunpaman, sa ganoong kaikling panahon, ang Black Ink Disciple sa ilalim ng kanyang utos ay malinaw na nahuli. Ang Black Ink Disciple ay hindi na nagpakita ng kagitingan gaya ng dati at patuloy na itinutulak pabalik ng kanyang kalaban. Siya ay nasa isang kahabag-habag na kalagayan. Dahil sa eksenang ito, lalong naging pangit ang ekspresyon ni Langya. Siya ay lubos na nagtitiwala sa Black Ink Disciple mula sa Bright King Cave Heaven sa ilalim niya. Kung hindi niya sana inutusan siyang lumaban ng dalawang magkasunod na laban. Noong una ay gusto niyang samantalahin ang pagkakataong ito para umani ng ilang benepisyo mula kay Noyan, ngunit paano niya naasahan ang ganoong resulta? Sa bilis na ito, talagang tatangkain niyang magnakaw ng manok ngunit mawawala ang kanyang bigas. Isang malakas na tawa ang nagmula kay Noyan, na tila napakasakit sa pandinig ni Langya. Ang mga Black Ink clansmen na nanunood ng labanan ay tuwang-tuwa ng malakas, na naging dahilan upang lalong nabalisa si Langya. Sa huli, hindi niya napigil ang umungol ng galit na galit. Patayin mo siya. Kung hindi, ako mismo ang papatay sa iyo. Nang marinig ng 6th grade mula sa Bright King Cave Heaven sa battlefield ang utos mula sa kanyang master, marahas niyang ibinato ang kanyang kamao kay Yang Kai upang buksan ang ilang distansya sa pagitan nila. Ang kanyang mga kamay pagkatapos ay mabilis na gumalaw upang bumuo ng isang set ng mga selyo at gumawa ng isang secret technique. Kasunod ng pagbabago-bago ng World Force sa paligid niya, isang nakasisilaw na higanteng ilusyon na multo ang bomb-alot sa kanyang katawan. Ang kanyang buong pagkatao ay tila sumanib sa illusory na multo, at ang kanyang aura ay tumaas kaagad. Immovable Bright King Golden Body. Ang mga cultivator mula sa Bright King Cave Heaven ay nakatuon sa paglinang ng kanilang pisikal na katawan. Kaya ang Immovable Bright King Golden Body ang kanilang pinakamalaking trump card. Kung pinakawalan niya ang secret technique na ito, ibig sabihin ay handa siyang ipaglaban ang lahat ng mayroon siya. Si Yang Kai, na ngayon ay itinutulak pabalik, ay mukhang naiinis. Sa kanyang kasalukuyang lakas, hindi ito mangangailangan ng maraming pagsisikap para talunin o mapatay man lang ang Bright King Cave Heaven cultivator na ito sa kanyang harapan. Gayunpaman, siya ay kasalukuyang natigil sa kaibuturan ng teritoryo ng Black Ink Clan, kaya hindi siya naglakas loob na ilantad ng labis at sinasadya niyang pinipigilan ang kanyang tunay na lakas. Kung tutusin, kung mapatay niya ang kanyang kalaban sa 2 o 3 tama, tiyak na paghihinalaan siya. Sa pinakamasamang kaso, maaaring mapuko pa niya ang interes ng isang feudal lord. Ang Black Ink Feudal Lord ay katumbas ng isang 7th grade. Ang pagtanggap ng atensyon ng gayong master ay tiyak na magdulot ng mga hindi inaasahang komplikasyon na mangyari. Sa kaibahan, si Noyan na sinusundan niya ay hindi hihigit sa isang high-grade Black Ink clansman. Kahit na mangyari ang isang hindi inaasahang insidente, madaling malutas ni Yang Kai ang bagay sa pamamagitan ng kanyang lakas lamang. Kaya naman siya ay nagpanggap na mahina, na parabang nilalayo niyang mamatay kasama ang kanyang kalaban, samantalang ang totoo ay labis siyang nagpipigil. Ngayong ang kanyang kalaban ay biglang na-activate ang kanyang Immovable Bright King Golden Body. Gayunpaman, ang lakas na ipinakita ni Yang Kai sa ngayon ay hindi sapat upang pantayan. Habang umiikot ang ideyang ito sa kanyang ulo, marahan na bomb-antong hininga si Yang Kai at agad na pinaandar ang kapangyarihan ng kanyang Dragon Vein. Walang ibang pagpipilian. Kung hindi niya ito gagawin, wala siyang paliwanag sa susunod na mangyayari. Ang lakas ng kanyang kalaban ay tumaas, kaya kung hindi rin siya gumamit ng isang uri ng trump card, kung gayon ay wala siyang paraan upang maipaliwanag ang kanyang pagtaas sa lakas. Sa harap ng mga mata ng lahat, nagpakawala ng galit na galit si Yang Kai. Puno ng kabangisan ang ekspresyon niya. Kaagad pagkatapos noon, sunod-sunod na tunog ng kaluskos at papang ang umalangaw at bamukol ang kanyang figure. Hindi nang ahas si Yang Kai na magsagawa ng kompletong dragon transformation dahil iyon ang magiging dahilan ng kanyang pagiging Great Dragon na may haba na 20,000 metro. Kung gagawin niya iyon, tiyak na malantad siya. Habang maingat na pinipigilan ang kanyang Dragon Vein, ang figure ni Yang Kai ay biglang lumaki hanggang sa siya ay 12 metro ang taas. Ang kanyang nakalantad na balat ay natatakpan ng isang layer ng makakapal na dragon scales, isang dragon horn ang nakausli mula sa kanyang noo. Ang kanyang mga kamay ay naging dragon claws, at isang dragon tail ang umuusli pabalik-balik sa kanyang likod.
Habang ang dalawang paa ay mahigpit na nakatutok sa lupa, nakatayo siya doon sa isang half-dragon form habang ang mahinang dragon pressure ay tumagos sa hangin at isang dragon roar ang umalangaw sa buong arena. Sa labas ng bunganga, si Nuyan ay nanlaki ang kanyang mga mata sa pagtataka at tinitigan ang mga pagbabago sa kanyang harapan dahil sa gulat. Ang D2, C3, at D4 na nakatayo sa tabi niya ay parehong nabigla. Pagkatapos, biglang sumigaw si D4. Kaya ganyan yan. Lumingon si Nuyan. Ano? Mabilis na ikinuyom ni D4 ang kanyang kamao. Master, mukhang hindi pureblood human ang E5. Malamang may dugo siya sa Dragon Clan. Isang bloodline ng Dragon Clan. Napataas ang kilay ni Nuyan sa mga salitang iyon. Hindi ba't iyan ang tinatawag ninyong mga tao na mga pinuno ng mga Divine Spirit? Kahit na siya ay lumahok sa digmaan sa pagitan ng Black Ink Clan at ng tao ng hindi mabilang na beses, ang totoo ay hindi pa nakita ni Nuyan ng personal ang Dragon Clan. Sa karamihan, narinig lang niya ang ganyang lahi. Gayunpaman, nasabik siya kaagad. Hindi ba ibig sabihin ay kahanga-hanga siya? Umiling si D4 at sinabing. Sa pag-uulat kay Master, ang E5 ay maaaring may dugong Dragon Clan na dumadaloy sa kanyang mga ugat, ngunit ang kanyang bloodline ay malinaw na hindi masyadong dalisay. Kung tutusin sa kanyang hitsura, siya ang tinatawag naming Dragonborn. Hindi siya bahagi ng totoong Dragon Clan. Na parang natatakot na hindi maintindihan ni Nuyan, gumawa siya ng analogy. Kung ihahambing mo ang Black Ink Clan sa Dragon Clan, kung gayon ang Dragonborn ay katulad ng Black Ink Disciples. Bagamat ang Dragonborn ay may ilan sa mga kapangyarihan ng Dragon Clan, malayo sila sa tunay na bagay. Tumanggaw si Nuyan nang hindi talaga maintindihan ang paliwanag. Sa anumang kaso, alam niya na ang tagapaglingkod na tinatawag na E5 ay medyo espesyal. Nagpatuloy ang D4. Napakalakas ng Dragon Clan. Kilala sila bilang pinuno ng mga Divine Spirit. Sa makatuwid, ang kanilang pisikal na katawan ay napakalakas. Ang malakas na pangangatawan ni E5 ay malamang na may kaugnayan sa Dragon Vein sa kanyang katawan. Ang lahat ay may katuturan ngayon. Galing siya sa Yin Yang Cave Heaven, kaya paano magiging mas malakas ang kanyang katawan kaysa sa isang tao mula sa Bright King Cave Heaven? Lumalabas na siya ay isang Dragonborn sa lahat ng panahon. Tumawa ng malakas si Nuyan. Paglingon kay Langya, tinuya niya ang kabilang partido. Maling kalaban ang napili mo. Malamig na ngumuso si Langya. Hindi sigurado kung sino ang mananalo at kung sino ang matatalo. Huwag kang madala. Ngumuso si Nuyan at wala nang sinabi pa. Ang pag-aaksaya ng oras sa pakikipagtalo kay Langya ay walang kabuluhan. Hanggat nanalo ang kanyang lingkod sa laban, makikita niya ang galit at nalulumbay na mukha ni Langya, na gagawing sulit ang lahat. Sa battlefield sa loob ng arena, ang Bright King Cave Heaven Cultivator, na naglabas ng kanyang immovable Bright King Golden Body, at Yang Kai, na nasa kanyang half-dragon form, ay sumalakay at muling nabangga sa isa't isa. Sa pagkakataong ito, mas mabangis at malupit ang labanan kumpara dati. Alam ng lahat na ang magkabilang partido ay naglaro na ng kanilang mga huling baraha at ang kinalabasan ng buhay o kamatayang labanan ay malapit ng mapagpasyahan, kaya ang lahat ay nasa sabik na nagbigay pansin. Nagbanggaan ang dalawang naglalakihang figure, ngunit hindi sila naghiwalay sa isa't isa tulad ng dati. Sa kabaligtaran, sila ay naging magkasalubong. Ina-activate ang mga kapangyarihan ng kanilang miniature universe, patuloy nilang inaatake ang isa't isa nang walang pinipili. Pareho silang ganap na tinalikuran ang anumang anyo ng depensa at nakatuon lamang sa isang mabangis na opensiba. Sila ay kumikilos na parang gusto nilang patayin ang isa't isa o mamatay sa pagsubok. Ginamit pa ni Yang Kai ang kanyang Dragon Tail at Dragon Fangs para umatake. Ang labanang ito ay hindi marangya, ngunit ito ay brutal. Ang sariwang dugo ay tumalsik sa lahat ng dako, at ang dalawang figure ay gamulong sa magkadikit na mga paa. Nang bumangga sila sa light barrier, ang impact ay gumawa pa ng pagsabog. Bagamat mabilis na nakabawi ang light barrier, makikita ang nakakakilabot na kapangyarihan sa likod ng kanilang banggaan. Pagkaraan ng ilang oras, unti-unting lumabo ang liwanag ng immovable Bright King Golden Body. Gayun din, si Yang Kai ay basang-basa sa dugo at siya ay mukhang nasa isang delikadong kalagayan. Maging Langya o Nuyan, naging solemn na ang kanilang mga ekspresyon. Walang sino man ang umaasa na ang labanang ito ay mauuwi sa ganitong sitwasyon. Imposibleng sabihin kung sino ang mananalo sa huli. Gayunpaman, kailangang sabihin na ito ay isang kasiya siyang labanan na panoorin. Iyon ay kitang-kita sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa masiglang ekspresyon ng Black Ink Clan sa madla. Hong! Isang malakas na pagsabog ang umalangaw-ngaw.
Ang dalawang figure na nagkagusot simula nang ilabas nila ang kanilang huling trump card ay sa wakas ay naghiwalay, bumagsak sa langit, at bumagsak sa lupa. Ang immovable Bright King Golden Body ay ganap na nabasag at ang Bright King Cave Heaven Cultivator ay hindi gumagalaw sa lupa. Ito ay hindi alam kung siya ay buhay pa. Bahagyang kumaibot ang mga sulok ng bibig ni D4. Bagamat nagmula siya sa 9 Stars Paradise, alam niyang napakalakas ng katawan ng Bright King Cave Heaven Cultivator. Hindi ka pani-paniwalang isipin na ito ay sapilitang binasag ng malupit na puwersa. Kung malalaman ni Bright King Cave Heaven ang sitwasyong ito, tiyak na mapapahiya sila. Unti-unting nawala ang dragon transformation ni Yang Kai, at bumalik siya sa kanyang anyong tao. Katulad nito, nakahiga siya sa lupa nang hindi gumagalaw. Namatay ba silang dalawa? Nanood ang Black Ink Clan na nanlaki ang mga mata sa gulat. Kung iyon ang kinalabasan ng labanan, kung gayon ito ay magiging kawili-wili. Wala silang pakialam sa buhay o kamatayan ng mga Black Ink Disciple, kaya isang sulit na paglalakbay dito kung masasaksihan nila ang gayong kapana-panabik na labanan. Gayunpaman, walang mga palatandaan ng pagbagsak ng anumang miniature universe. Sa madaling salita, buhay pa ang magkabilang panig. Kaya lang, masyadong matindi ang labanan kaya sila ay pagod na pagod. Umalangaw ang galit na dagandong nilang niya. Tumayo ka at patayin siya. Isang hakbang na lang ang tagumpay o pagkatalo, paano ako magkukulang ngayon? Tila narinig ang utos ng kanyang amo, ang mga daliri ng Bright King Cave Heaven Cultivator ay kumaibot bilang tugon. Pagkatapos, nagpumiglas siya at sumuray-suray patungo kay Yang Kai. Naramdaman ni Nuyan na parang nasa lalamunan niya ang kanyang puso. Bagamat ipinadala niya ang E5 sa labanan dahil sa orihinal na plano niyang iwanan siya, ang labanang ito ay ganap na lumampas sa kanyang inaasahan. Batay sa lakas na ipinakita ng E5 sa ngayon, malinaw na mas malakas siya kaysa sa E1. Nag-aatubili si Nuyan na itabi ang isang katulong na ganoon, ngunit wala siyang magagawa sa sandaling ito. Hindi pinahintulutan ang mga master na makialam sa mga laban ng kanilang mga Black Ink Disciples. Iyon ang mga patakaran. Nang makita na ang kalaban ay aabot na sa E5, si Nuyan ay sumigaw ng may pag-aalala. Bumangon ka, tayo. Si Yang Kai ay nanatiling hindi gumagalaw. Malungkot na bamantong hininga si D4. Sa huli, natalo pa rin siya. Sa lugar na ito, ang pagkatalo ay nangangahulugan ng kamatayan dahil ang kalaban ay hindi magiging maawin. Sa harap ng mga mata ng lahat, ang Bright King Cave Heaven Cultivator ay sumuray-suray kay Yang Kai at tumayo sa kanyang harapan. Sa sandaling iyon na si Yang Kai, na nakahiga doon nang hindi gumagalaw, ay biglang tumalon sa kanyang mga paa at sinipa ang kanyang kalaban sa dibdib. Nadapa ang kanyang kalaban at bumagsak sa lupa. Pagkatapos, sumugod siya, umupo sa kanyang kalaban, at naghagis ng mga suntok. Kinabahan si Nuyan na malapit nang tumalon ang kanyang puso mula sa kanyang dibdib, kaya nang makita niya ang tanawing ito, hindi niya napigil ang tumawa ng malakas. Sa kabilang banda, si Langya ay nabigla. Hindi niya akalain na ganito pala ang mangyayari. Pang pang pang. Nabasag ang kamao ni Yang Kai, na naging dahilan upang ang Bright King Cave Heaven Cultivator ay nabugbog at duguan sa ilalim ng kanyang mga suntok. Magkagayunman, masasabi ng lahat na halos wala na siyang lakas kahit na siya ay umaatake ng marahas. Ang kanyang mga suntok ay tila halos mahina at manipis. Sa simula, ang Bright King Cave Heaven Cultivator ay nagpupumilit na lumaban. Gayunpaman, mabilis siyang nawalan ng lakas na lumaban at nakahiga na lang doon para katayin. Isa rin siyang tuyong oil lamp sa puntong ito. Ilang sandali pa, huminto si Yang Kai at nagpumiglas sa kanyang mga paa. Kaagad pagkatapos noon, gumawa siya ng isang bagay na hindi inaasahan. Hinawakan niya ang Bright King Cave Heaven Cultivator sa isa sa mga paa at sumuray-suray patungo sa Nuyan. Tumigil ang ingay. Lahat ng Black Ink Clan at ang Black Ink Disciples ay nalilitong nakatingin kay Yang Kai. Nang makarating sa puntong ito, kitang-kita ang nanalo sa labanang ito. Gayunpaman, hindi dumating ang pagtatapos ng labanan. Sa isang lugar na tulad nito, isang partido ang kailangang mamatay upang maisaalang-alang ang isang deathmatch na tapos na. Bagamat nanalo si Yang Kai sa labanan, buhay pa rin ang kanyang kalaban. Naintindihan naman ng manonood. Hindi naman sa ayaw niyang patayin ang kanyang kalaban. Wala na siyang lakas para gawin iyon. Martial Peak, Kabanata 4924. Isang hindi inaasahang nakatutuwang sorpresa. Ang Bright King Cave Heaven Cultivator ay isang tuyong oil lamp na wala man lang lakas na lumaban sa puntong ito. Magkagayunman, salamat sa kung paano siya karaniwang nakatutok sa paglinang ng kanyang pisikal na katawan, ang kanyang pangangatawan ay hindi kapani-paniwalang malakas.
Hindi naging madali para sa isang kalaban na parehong pagod na pumatay sa kanya. Hindi pa nakikita ang ganoong sitwasyon. Samantala, si Yang Kai ay lubhang hindi mapalagay habang kinakaladkad niya ang Bright King Heaven Cultivator patungo sa Nuyan. Hindi niya alam kung ang planong ginawa niya sa lugar ay maisa sa katuparan. Kahit ganoon, kailangan niyang subukan. Ang bagay na ito ay may kinalaman sa isang buhay pagkatapos ng lahat. Sa loob ng Sealed World, minsang sinabi sa kanya ni Meng Qi na hindi na niya kailangang magpakita ng awa sa kanyang mga kalaban kung makakatagpo siya ng isa pang Black Ink Disciple sa hinaharap. Sa kabaligtaran, dapat niyang patayin sila kung magagawa niya dahil iyon ay magiging isang pagpapala para sa kanila. Hindi naisip ni Yang Kai na ang oras para gumawa ng ganoong pagpili ay lilito ng napakabilis sa harap niya. Gayunpaman, hindi niya magawang patayin ng walang awa ang Black Ink Disciple mula sa Bright King Cave Heaven sa kanyang harapan. Siya ay nagkaroon ng paraan upang malutas ang ugat na isyo pagkatapos ng lahat. Maaaring may pagkakataon para sa kanya na iligtas itong Black Ink Disciple at ibalik ang kanyang orihinal na kalikasan. Kaya naman sinubukan niya ang lahat ng paraan upang talunin ang kanyang kalaban nang hindi siya pinapatay. Pasuray-suray na lumapit kay Nuyan, kinuyam ni Yang Kai ang kanyang kamao. Master, buti na lang at hindi ako nabigo sa aking misyon. Ngumiti si Nuyan at tumango. Napakagaling. Alam kong tama ako sa iyo. Ang totoo ay napagpasyahan niyang iwanan si Yang Kai nang ipadala niya ito sa battlefield kanina. Sa pagbabalik tanaw sa kanyang desisyon ngayon, parang mayroon siyang mahusay na pananaw sa hinaharap. Ibinaba ni Nuyan ang kanyang ulo at sinulyapan ang Bright King Cave Heaven Cultivator na kinaladkad ni Yang Kai papunta sa kanya. Isang matako na tingin ang sumilay sa kanyang mga mata habang iniunat niya ang kanyang kamay. Ibigay mo siya sa akin. Walang pagpipilian si Yang Kai kundi sumunod. Inabot ni Nuyan at hinawakan ang Bright King Cave Heaven Cultivator, ang kanyang malaking palad ay nakahawak sa kanya patayo habang ang kanyang Black Ink Strength ay lumundag at bumabalot sa huli. Nang makita ito, si Yang Kai ay lihim na nakahinga ng maluwag. Hindi siya binaygo ng mga aksyon ni Nuyan. Ang sitwasyong ito ay eksakto kung ano ang inaasahan niya. Sa kabilang banda, ang ekspresyon ni Lang Ya, na nagngangalit ang kanyang mga ngipin at nanunood mula sa malapit, ay agad na nahulog sa tanawing ito at siya ay sumigaw ng masama. Nuyan, anong ginagawa mo? Noong una ay inakala niya na tatangkilikin lamang ni Nuyan ang mga samsam sa digmaan. Ang World Force ng 6th grade ay isang lubhang masustansyang suplemento sa isang high-grade Black Ink Clansman kung tutuusin. Ang lakas ni Nuyan ay tiyak na tataas ng husto pagkatapos lamunin ang World Force ng Bright King Cave Heaven Cultivator. Paano niya na-anticipate na walang ganoong plano si Nuyan? Taliwas sa inaasahan, ginamit ni Nuyan ang kanyang sariling Black Ink Strength para sirain ang Bright King Cave Heaven Cultivator. Sa ganitong paraan, hindi ba ang Bright King Heaven Cultivator sa halip ay magiging Black Ink Disciple ni Nuyan? Paano matatanggap ni Lang Ya ang sitwasyong ito? Ang isang buhay na Black Ink Disciple at isang patay na Black Ink Disciple ay may ibang halaga. Sumang-ayon siya sa isang deathmatch kay Nuyan, kaya ngayong napagdesisyonan na ang resulta ng labanan, inihanda ni Lang Ya ang kanyang sarili para sa kanyang Black Ink Disciple na mapatay. Kung pinatay ni Nuyan ang Bright King Cave Heaven Cultivator, wala siyang masasabi. Gayunpaman, ang kasalukuyang mga aksyon ni Nuyan ay hindi katanggap-tanggap sa kanya. Ang paggawa nito ay lubos na magpapalaki sa kabuoang lakas ng mga nasasakupan ni Nuyan. Sa kabaligtaran, mawawalan silang yan ng isang makapangyarihang subordinate. Dahil sa pagbabagong ito ng mga numero, ang agwat sa pagitan ng kanyang lakas at lakas ni Nuyan ay magiging napakalaki. May pagtutol ka ba? Napatingin sa gilid si Nuyan kay Lang Ya. Galit na umungol si Lang Ya. Ikaw at ako ay pumayag sa isang deathmatch. Ang labanan ay dapat magtapos sa kamatayan upang matukoy ang mananalo. Ano ang ibig mong sabihin sa pagnanakaw sa aking Black Ink Disciple ngayon? Kung ito ay isang labanan sa buhay kung saan ang pagmamayari nila sa nawawalang Black Ink Disciple ang taya, kung gayon ang mga aksyon ni Nuyan ay hindi masisisi. Gayunpaman, ito ay naiiba para sa isang deathmatch. Ngumisi si Nuyan. Ano ang ibig mong sabihin sa pagnanakaw? Napagpasyahan na ang kinalabasan ng labanan at ito ay mga samsam sa digmaan. Kung gusto ko siyang buhay, mabubuhay siya. Kung gusto ko siyang mamatay, mamamatay siya. Akin na ang buhay niya ngayon. Wala itong kinalaman sa iyo. Iginiit ni Lang Ya ang mga patakaran at tumangging umatras. Ang deathmatch ay deathmatch. Sa pagitan ng dalawang Black Ink Disciples na ito, isa lang ang maaaring mabuhay. Maaari kang pumili kung alin. Dahan-dahan ang umiling si Nuyan. Walang nagsabi na isang tao lang ang makakaligtas sa isang deathmatch.
Totoo na walang sino man ang nagtukoy ng ganoong bagay, ito lamang na ang bawat deathmatch ay nagtapos na may parehong resulta, higit sa lahat dahil ang mga Black Ink Disciples na lumaban sa bawat labanan ay hindi masyadong naiiba sa lakas. Hindi kailanman nagkaroon ng sitwasyon kung saan ang isang Black Ink Disciple na may mas mataas na grado ay lubos na pinigilan ang isang Black Ink Disciple na may mas mababang grado noon. Dahil hindi na kayang magpigil ng Black Ink Disciples kapag nagsimula na ang laban, natural lang na sa huli ay matatalo at mapapatay ang isang panig. Sa ganitong paraan, kinuha ng lahat ang panuntunang ito bilang ibinigay. Ang ganitong sitwasyon, kung saan nahuli ni Yang Kai ang kanyang kalaban na buhay at bumalik sa kanyang master, ay hindi pa nagagawa. Sa makatuwid, nagkaroon ng puwang para sa interpretasyon. Hindi nag-aksaya ng oras silang yan na makipagtalo kay Nuyan. Nakataas ang kanyang mga braso, sumigaw siya sa mga manunood. Tanungin natin ang ating mga angkan. Ano ang mga patakaran ng isang deathmatch? Patayin. Patayin. Nakakabinging hiyawan ang umalangaw mula sa mga nakapaligid na audience. Walang pakialam ang Black Ink Clan kung sino ang makikinabang sa sitwasyong ito, gusto lang nilang makakita ng dugo at kamatayan. Binigyan nilang si Nuyan ng mapanghamong tingin na may mapang-asar na ekspresyon sa kanyang mukha. Naging mataimtim ang ekspresyon ni Nuyan. Talagang nagustuhan niya ang Bright King Cave Heaven Cultivator na ito, kaya't mainam kung makukuha niya ito sa ilalim ng kanyang utos. Gayunpaman, ang kanyang mga natamo ay hindi katumbas ng halaga ng mga pagkalugi kung natamo niya ang galit ng kanyang mga angkan dito. Habang nag-aalangan si Nuyan, biglang naikuyom niyang kay ang kanyang kamao. Master, bakit hindi mo ako hayaang labanan siya muli? Maaari ko siyang dahan-daang pahirapan hanggang mamatay. Sumimangot si Nuyan at nagtanong. Dahan-dahan siyang pahirapan hanggang mamatay. Ano kaya ang punto niyan? Mabilis na sinundan ni Yang Kai. Ano sa tingin mo ang 100 taon? Noon lang naintindihan ni Nuyan at napangiti sa sarili. Sino ang handang panoorin ang laban na ito sa loob ng 100 taon? Kahit silang ay maaaring walang ganoong pasensya. Kapag nawala na silang ang Bright King Cave Heaven Cultivator ay natural na magiging Black Ink Disciple niya. Hindi ito isang masamang solusyon. Hinirap mo si kamatayan. Lumingon silang at pinandilatan si Yang Kai. Ibinaba ni Yang Kai ang kanyang ulo. Kung gusto ni Master na patayin ako, mamamatay ako. Natural na hindi kakwalipikadong utusan ako, ang implikasyon sa likod ng kanyang mga salita. Nanlaki ang mga mata ni D4 nang marinig ang mga katagang iyon. Sa sandaling ito lang niya napagtanto kung gaano katapang ang E5. Hindi ako makapaniwalang naglakas loob siyang kausapin ang isang Black Ink Clansman sa ganoong agresibong paraan. Hindi ba siya marunong sumulat ng salitang kamatayan? Kabastusan. Saway ni Nuyan, ngunit ang tono ng kanyang boses ay walang anumang kahulugan ng paninisi. Iniyuko ni Yang Kai ang kanyang ulo bilang paggalang. Lumingon si Nuyan at tumingin kay Langya. Sigurado akong hindi ka handang gumugol ng 100 taon sa panonood ng nakakainip na laban, di ba? Kung ganoon ka talaga ka-leisure, kaya kong payagan ang 2 Black Ink Disciples na ipagpatuloy ang kanilang laban. Sa anumang kaso, ang cultivator mula sa Bright King Cave Heaven ay napuno na ng kanyang Black Ink Strength at maaari nang ituring na kanyang Black Ink Disciple. Hanggat nagbigay ng utos si Nuyan, talagang posible para sa 2 Black Ink Disciples na maglaban ng isa pang 100 taon. Malamig ang ekspresyon ni Langya, ngunit nanatili siyang tahimik. Gawin natin ito. Bakit hindi na lang natin imbitahan ang 3 feudal lords para hatulan ang usaping ito? Maaari nating hilingin sa kanila ang kanilang mga opinyon at magpasya batay sa karamihan. Kung ano man ang desisyon ng mga feudal lords, susundin natin ang kanilang desisyon. Mungkahi ni Nuyan. Ang dahilan kung bakit nagmungkahi si Nuyan ay hindi siya magdaranas ng anumang pagkalugi, anuman ang kahihinatnan. Kung ang Bright King Cave Heaven Cultivator ay pinahihintulutang mabuhay, pagkatapos ay makakakuha siya ng karagdagang makapangyarihang lingkod. Kung hahatulan na mamatay ang Bright King Cave Heaven Cultivator, maaari niyang samantalahin ang pagkakataon na lumunin ang kanyang world force at dagdagan ang kanyang sariling lakas. Sa kabaligtaran, gaano man ang sitwasyon, hindi makikinabang silang sa anumang paraan. Higit sa lahat, wala ring 100 taon na dapat sayangin si Nuyan. Dahil si Nuyan ay nakapagbigay na ng ganoong mungkahi, paano tatanggi silang Agad siyang tumango bilang pagsang-ayon. Mabuti. Lumingon si Nuyan upang tumingin sa kanyang paligid, pagkatapos ay ipinatong niya ang kanyang kamay sa kanyang dibdib. Magalang kong inaanyayahan ang aming mga iginagalang na feudal lord na humatol sa bagay na ito. Itinuro ang Bright King Cave Heaven Cultivator, nagpatuloy siya.
Ang buhay ng Black Ink Disciple na ito ay depende sa iyong paghuhusga, mga ginoo. May mga Black Ink Feudal Lords na pinaghalo sa Black Ink Clan na nanonood sa paligid. Bukod dito, hindi sila kakaunti sa bilang. Hanggat maabot ng isa ang naaangkop na antas ng lakas, automatiko silang magiging isang Feudal Lord, ngunit hindi lahat ng Black Ink na Feudal Lord ay may sariling teritoryo. Ang lugar na ito ay ang Fierce Wind Estate, at natural na mayroong Feudal Lord na namamahala rito. Dahil dito, ang ibang mga Feudal Lords ay walang sinasabi sa kung paano gumagana ang lugar na ito. Dahil ang Lord ng Fierce Wind Estate ay may sariling teritoryo, nangangahulugan lamang iyon na ang kanyang lakas ay hindi maihahambing sa isang ordinaryong Feudal Lord. Gayunpaman, hindi iyon nangangahulugan na ang ibang mga Feudal Lord ay walang anumang awtoridad dito. Ito ay kapareho ng Voidland. Napakaraming 6th grade sa Voidland, ngunit sa kabila ng pagiging isa sa 6th grade, si Yang Kai ay ang master ng Voidland. Ang iba ay maaaring bahagi ng Voidland, ngunit wala silang katayuan bilang master. Pagkatapos magsalita ni Noyan, tahimik siyang naghintay. Pagkaraan ng ilang sandali, isang babaeng Black Ink Feudal Lord sa wakas ay nagsalita ng may dakilang kamahalan. Ang isang deathmatch ay dapat na may kasamang kamatayan. Ano ang kahulugan ng dalawa para mabuhay? Ang kahulugan sa likod ng kanyang mga salita ay napakalinaw. Yumoko sina Langya at Noyan habang nasa dibdib ang mga kamay bilang tanda ng paggalang. Pagkatapos, tahimik nilang hinintay ang susunod na Feudal Lord na magsalita. Gayunpaman, ang ekspresyon ni Langya ay halatang mas maluwag dahil sa suporta nitong babaeng Feudal Lord. Hindi naapektuhan si Noyan ng sitwasyon dahil naisip niyang mananalo siya anuman ang resulta. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsalita ang isa pang Feudal Lord. Ang Black Ink Disciple ay bahagi rin ng lakas ng Black Ink Clan. Hayaan siyang mabuhay. Magagamit siya sa battlefield. Ang mga opinyon ng dalawang Feudal Lord ay nagsalungat sa isa't isa. Kung ganoon, ang huling Feudal Lord ay walang alinlangan na magpapasya sa buhay o kamatayan ng Bright King Cave Heaven Cultivator na iyon. Maya-maya ay umalangaw-ngaw ang isang boses mula sa kung saan. Hayaan mo siyang mabuhay. Ang tugon ay napakaikli. Hindi na kailangan ng maraming paliwanag. Malamang na siya ay may parehong mga iniisip bilang ang pangalawang Feudal Lord. Ang Black Ink Disciple ay maaaring mag-ambag ng higit pa kung siya ay nakaligtas. Yumoko muli sina Noyan at Langya. Nang ituwid nila ang kanilang mga likod, binigyan ni Noyan si Langya ng isang matagumpay na ngiti. Ngumuso si Langya bilang tugon. Pagtalikod niya, umalis siya kasama ang natitirang Black Ink Disciple niya. Siya ay orihinal na may 3 Black Ink Disciples na nakapaligid sa kanya, kabilang ang 2 5th grade at isang 6th grade. Isa sa kanyang 5th grade ay pinatay ng D4, at ang kanyang nag-iisang 6th grade na lingkod ay nahuli ni Yang Kai. Sa kasalukuyan, naiwan na lamang siya sa isang 5th grade. Ito ay isang madilim na tanawin upang pagmasdan. Kung gusto nilang yan na makakuha ng mas maraming Black Ink Disciples, maaari lang niyang bilhin ang mga ito mula sa iba pang Black Ink Clansmen, sumali sa mga katulad na laban sa pagsusugal, o maghintay na sumiklab ang digmaan upang masira niya ang isang human cultivator gamit ang kanyang Black Ink Strength. Ang larangan ng digmaan. Sa anumang kaso, siya ay dumanas ng malaking pagkawala sa pagkakataong ito. Si Noyan, na sumasalungat kay Langya, ay natural na natuwa sa mga pangyayaring ito. Ang dalawang labanan sa pagsusugal ay nagresulta sa pagkawala ng A1, na sinundan ng pagkuha ng Bright King Cave Heaven Cultivator. Bagamat nanatili ang line-up sa ilalim ng kanyang command sa 5 subordinate, tumaas ang kanyang kabuuang lakas. Ang lahat ay maaaring ay accredit sa bagong recruit na lingkod na tinatawag na E5. Kung ang E5 ay hindi nagbigay sa kanya ng isang hindi inaasahang kasiya siyang sorpresa ngayon, hindi siya magiging napakasaya ngayon. Paglingon niya, tumingin siya kay Yang Kai, na duguan at magulo mula sa laban. Habang tinitingnan niya si Yang Kai, mas nagiging masaya siya. Wala pa siyang nakitang Black Ink Disciple na ganoon kaakit-akit noon. Mula ngayon, tatawagan ka ng A1. Sabi ni Noyan habang nakatingin kay Yang Kai. Saglit na natigilan si Yang Kai bago niya ikinulong ang kanyang kamao at mahinang tumugon. Oo, ang kanyang pangalan ay biglang nagbago mula sa E5 hanggang A1. Ito ay malinaw na isang malaking hakbang sa katayuan. Ang pangalan mo ay E5. Tumingin muli ang Black Ink Clansman sa Bright King Cave Heaven Cultivator. Ang Bright King Cave Heaven Cultivator ay hindi pa ganap na nakaka-recover pagkatapos ng ganoong kaikling pahinga, ngunit mayroon siyang sapat na lakas upang tumayo man lang ngayon. Sa kabila ng kanyang maputlang kutis, sumasang-ayon siya.